Sa lahat ng sakuna, yung typhoon lang ang may ilang araw bago natin malalaman kung tatamaan tayo o hindi. And pag nagkakaroon ng bagyo, hindi nawawala ng storm surge. Malakas na pag-uulan. There is no such term also naman na free na kami sa ganitong mga sitwasyon. Ang binibigyan namin pansin itong mga population at risk, lalong-lalo yung mga coastal areas, nasa river bank, at saka coastal. Naitala na ang ikalawang landfall na ang bagyong Rolly sa Tiwi, Albay. Isa sa mga matinding hinagupit ng bagyong Rolly ay ang lalawigan ng Albay. Nung hapon na yun, ay okay lang po. Nung umaga na, lumakas na po yung hangin. Inano po namin, kalangan na po namin, hindi lalakas. Kaya medyo gabi na rin po kami umalis. Ang mga hapon na, kasi alam na namin na nag-ulan-ulan. Talaga lumalakas na, kasi di ko na po kinaya, lakas na ng hangin. Hindi ko na nga maisip kung anong gagawin ko. Itong bagyong Rolly, napakatindi po talaga. Sobrang lakas. Mas lumala po ngayon kasi mas malakas yung bagyo. Ang mga anak namin umiiyak na, nanginginig na sa lamig. Itong bagyong Rolly, sobrang lakas talaga. Talagang wash out po siya eh. Lahat na nawala. Gunya, grabe po talaga ngayon. Opo, sira po. Nung unang lakas pa lang po, talagang nawasak na siya. Sa lakas po ng hangin, natukla po siya ng buo. Tanggalan ng yero. Tanggal lahat ng bintana. Nung huminahin na naman po, bandang alas 10, pinuntahan ko po siya, kaso wala na. Ito po ang dati namin tinayuan ng bahay. Tapos, yun ang itsura niyan. Lahat na nawala. Ito pong mga kahoy namin, ito pong galing sa bahay namin, saka yung mga yero. Oo, yung isa kong manugang, diyan pumunta diyan, kadala-dala yung anak niyang maliit. Mag-iisang taon pa lang yon. Iyakan sila ng iyakan sa yung iba kong apo dito. Ang mga anak namin umiiyak na, nanginginig na sa lamig. Grabe po talagang ang lakas ng bagyo. As far as the total number of evacuees is concerned, ang naapektuhan po ay umabot ng 36,950. Yung as far as the degree of impact, kung saan talaga binagsak ng gusto yung damages, ay nandito sa coastal areas, coastal and island barangay. Bago ang bagyo, saan kayo pumunta? Kaaman po kami doon. Parati po kami nandoon sa kanila. Ilang beses na po kami nag-evacuate doon. Pinapatuloy kami sa kanilang mga bahay para likasan. Ang tinutukoy nila na naging pansamantalan nilang kanlungan sa panahon ng pananalasa ng bagyong Rolly ay ang tahanan ni kapatid na Arman.
Nakatira ang pamilya ni kapatid na Arman sa Barangay San Carlos na sakop ng Tabaco City dito sa probinsya ng Albay. Kahit apektado ng pandemya, ay naipaayos nila ang kanilang tahanan. Nagtitinda po ng mani, baloti, charong-pugo, palako-lako. Yun po ang pinagkakitaan namin. Mahigit na po 15 years. Yung panahon po na COVID, halos mahigit po kami 1 buwan na hinto sa pagtitinda. Wala kaming pinagkakitaan. Wala talaga. Kaya yung kunting ipon ko, halos maubos. Dahil puro gastos sa pang-araw-araw. Nung panahon ng pandemya at nag-umpisa na kaming pinayagan na kami na makapagtinda, halos doble yung na kinita namin. Kaya nga may mga ibang tao na sinasabi na panahon ng pandemya, nagpapagawa ka ng bahay. Matapos maipaayos ang bahay, ay higit itong naging matibay, bagaman dati nang nagagamit ito bilang tuluyan ng kanilang mga kapitbahay sa panahon ng bagyo. Mga kapitbahay namin dito na tuwing may bagyo po, nandito talaga po sila. Pang umuulan, nandito na po sila, nagsilipat na po. Pinapasok po namin sila dito sa bahay. Dahil sobrang na po, ang lakas na ng hangin, halos hindi na po sila nga makalabas magsiliparan na po ang mga yero. Ito yung ilog. Ay, yung bumara yung kahoy. Nabarahan yung tubig. Diyan po bumara yung kahoy. Kaya pumasok doon yung tubig sa amin. Hindi ibig sabihin, pati ito umapo dito. Umapo po. At doon na po pumasok yung tubig papunta sa amin. Kaya pagdating di sa amin, Binasok na po kami dito ng tubig. Bagaman pinasok ng tubig ang bahay ni kapatid na Arman, nanatiling ligtas ang mga nanuluyan dito. kaming mga matatanda dito, nakatayo lang lahat dahil sa ang bilang ko noon, 7 pamilya kaming narito, pangwalo sa amin. Dahil tapos may mga bata pang maliliit. Yung may dalang bata na mahigit 1 buwan pa lang, doon namin pinapaano sa kwarto namin mag-asawa. Sabi ko doon, diyan. Sila pinapasok. Yung magnanay, doon sila, kasi hindi naman sila pwede dito sa aming matatanda. Welcome po sila dito. Ilang beses na silang lumipat dito tuwing may bagyo. Tapos dito na po kami sa loob. Parang masaya na rin nandito kami sa loob. Sama-sama po kami nag-aalmusal. Hanggang sa pananghalian po, nandito sila sa amin. Hindi lamang ang pagpapatuloy sa tahanan ang naiiwan sa isip ng mga kapitbahay ni kapatid na Arman, maging ang mabuti nilang pakikitungo sa kanila. Tapos pagpunta naman po namin doon, si Ka Arman naman po, nagluto na siyang yung maikakain po namin. Tapos yung mga damit ng mga anak niya, pinahiram po sa amin na makabihis po. Kasi talagang basang-basa po kami pumunta doon sa kanila. Nung bagyo po, ilang beses na po kami nag-evacuate doon. Saan po? Sa Kakalayo po. Magpapasalamat din po kami kasi pag parati pong may bagyo, nandoon po kami talaga sa kanila. Pag pumupunta po kami doon sa kanila, kahit hindi naman po malakas na bagyo, pinapakain po kami doon. Pare-pareho naman po tayong dumadaan sa ganito. Lagi po silang andyan para tulungan yung mga taong nangangailangan. Malinaw kina kapatid na Arman kung bakit nila ginagawa ang ganitong pagtulong sa kanyang mga kapitbahay. Sa amin pong pagtulong sa kapatao, hindi po kami nagkakait dahil sa aral na itinuturo ng Panginoon Diyos na tinanggap namin na kailangan talagang tumulong. Ang pagmamalasakitan po, nasa atin po. Masaya po kami nakatulong sa kanila. Sobrang pasalamat ko po. Iningatan po ito. Wala talagang na
Pinasok man po kami dito ng tubig. Pero panatag pa rin po kami na hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos. Pagkatapos ng bagyo, ay haharapin naman nila ang panibagong hamon ng buhay. Ito ay ang pagbangon mula sa lubok nilang kalagayan. Sa puntong ito, sino ang kanilang permanenteng kanlungan? Nang ito po ay mabalitaan ng pamamahala ng kapatid na Eduardo B. Manalo, ay agad-agad nagpadala sila ng tulong. Sa iba't ibang dako po ay nagsasagawa tayo ng paglingap sa mga nasalanta ng bagyong Rolly dito sa Albay. Tayo po ay nagpapasalamat ng maraming sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo B. Manalo. Yan po ang ating ginagawa. Nagpapasalamat po kami kasi nung bagyo, nilingap po kami agad ng pamamahala. Malaking tulong po sa amin, bigas, kasi lahat wala pong makain. Sa ganitong panahon na bagyo, pandemic pa, malaking tulong sa amin. Tapos yun na itong minabot bigla, surelip. Salamat niya ako. May pagkabuhay kita, salamat sa Ama. Tinabangan kita dahil kita tinugutan na magutom. Andiyan na, may relief na kami. Salamat sa pamamahala. Inot sa gabol sa mahal na Diyos kasi iyan ang tumatabang sa muya na nananalangin kami. Hindi lamang tulong na material ang iniabot ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga naapektuhan ng bagyong Rolly. Higit sa lahat ay ang espiritual na pangangailangan. Itinuturing po namin na itong pangyayaring ito ay dagdag karanasan. Karanasan na nagdagdag ng paninindigan sa amin. Sa panig ng mga kapatid, sa halip na magpawala ng kanilang pag-asa, makabawas sa kanilang paninindigan, nakita naman nila kung paanong tinulungan ng Panginoong Diyos. Bilang Iglesia ni Cristo, maging karanasan namin, maging matatag sa buhay, matatag sa pananampalataya, higit tayong nakapit. Dahil sa tibay ng pananampalataya na rin po, hindi ko po siya inaanong kawalan. Dahil sa pagsubok lang naman po ito. Kaya po, sabi nga po, wala naman pagsubok na di ibibigay ng Diyos na hindi kaya. Kaya bangon lang po. Maging positibo lang po ulit. Tuloy-tuloy lang po sa pagtupad. At patuloy lang po sa panalangin. Matibay sa tuyang pananampalataya kasi po nailigtas ang gabos na kapatid. Lalo ang pamilya ko nailigtas sa mga pangyayari niya, pandemya, yun sa bagyo, nailigtas po. Kaya dako lang pasalamat sa Diyos na di kami pinabayaan ni Ama. Pagsubok sa buhay, humingi na lang sa Panginoon Diyos ng tulong. Sumampalataya po akong may biyaya pa rin dumating sa amin, maski ganito ang nangyari sa bahay namin dahil alam naman ng Diyos, mahal na mahal kami ng Diyos dahil nanatili pa ang aming buhay at lakas. Mamahalin po namin ang paghalala ng pagka-Iglesia ni Cristo. Unang-una po sa lahat, ang Panginoong Diyos po. Kasi lagi po siyang andyan. Tapos, lagi po siya po ang kagagabay natin sa panahon ng mga pagsubok na dumadaan. Yan po ang natitira ko na lang pong pag-asa ang pagiging Iglesia ni Cristo. Yung kanilang katatagan bilang Iglesia ni Cristo, yung pagtitiwala nila sa Panginoong Diyos, yun ang nagbigay sa kanila ng sigla.
at lalo silang nagkaroon ng inspirasyon sa tuwing maririnig nila ang mga pagtuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kaya sa halip na kakitaan ng panlulupaypay, siguro kung tao, talaga namang ang tao po ay nanghihina. Pero yung mga pagtuturo po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, lalo pong nagpatatag at nagpasigla sa kanila para harapin nilang puno ng inspirasyon ang anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Kung ang tahanan ni nakapatid na Arman ang pansamantalang kanlungan ng kanilang mga kapitbahay, ang Panginoong Diyos naman ang kanilang permanenteng kanlungan, tulad ng pananampalataya ng mga naunang lingkod ng Diyos ayon sa awit 62:7. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang, malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Sabi ko talagang sinagot ng Diyos ang panata namin ng isang bayan namin. Ang biyaya talaga. Kahit nga po ako, parang talaga, sabi ko, totoo talagang hindi kami pinabayaan talaga. Dahil sa kung kailan mahirap yung buhay, tinugo ng Diyos ang namin, panalangin talaga namin. Hindi naman po ako nawala ng pag-asa na may Diyos po na tutulong. Sabi ko sa pamilya ko, manalangin po tayo dahil hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan ng mga lingkod niya na magtiis, maghintay, at yun po ang pinanghawakan talaga namin. Kaya hanggang ngayon, hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy po ang aming pagpapanata. Yung mga natatanggap po namin ng mga aral mula sa Panginoon Diyos, ay yun po ang inspirasyon namin para hindi kami manghina at katunayan, lalo kaming lumakas dahil sa alam naman namin na darating talaga sa buhay namin ang mga ganong pagsubok. Sa panig ng mag-asawa na sina kapatid na Arman at kapatid na Lisel, ay naging kasangkapan lamang sila para iabot ng Panginoong Diyos ang tulong sa mga nangangailangan. Batid nila na limitado rin ang kanilang kakayahan at ang Panginoong Diyos ang kanilang kanlungan. Magiging katuwang kami ng pamamahala para palakasin ang mga kapatid kahit na dumating pa ang mga kalamidad o mga iba't ibang mga problema suliranin. Hindi kami titigil sa pag-aalaga sa mga kapatid para lalong mapatibay ang mga kapatid at sa ikatataguyod ng mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Bilang Iglesia ni Cristo, kami po ng aking sambahayan, habang buhay po kaming itataguyod po namin ang paglilingkod sa aming Panginoon Diyos. Hindi kami kailanman manghina. Kahit may mga pagsubok, mga problema, hindi kami panghihinaan ng loob dahil sa nakatatak sa aming puso ang mga aral ng Panginoon Diyos.